Yo! What's up mga kababayan? No? Welcome po sa aking YouTube channel. Please po, paki-like naman po ng aking video bago po tayo mag-umpisa. Isang like lang po, masaya na po tayo dyan. Ayan. Meron po tayong magandang pag-uusapan ngayon, which is galing po ito kay Attorney Harry Roque. Ayan. Meron po siyang bagong update kung saan si Tatay Digong ay pwede nang makakalabas o makakalaya na para makauwi na ng Pinas. Ayan. Hindi ko na po ito patatagalin, panoorin po natin. Pasok! Updates from The Hague. No? Unang-una po ay nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber, no, na hanggang July na lang, July 1, ilalabas ang mga ebidensya laban kay Tatay Digong. Nauna po na humingi po ng karagdagang panahon ang prosecution dahil meron daw silang mga testigo na kinakailangan protektahan at kinakailangan itago pa ang kanilang mga identity. Pero ang sagip po ng hukuman, by July 1, dapat lahat ng mga ebidensya na gagamitin sa tinatawag ng confirmation of charges ay dapat isiwalat na ng prosecution. Ang additional remedy po dyan is against Netherlands din kasi hindi naman po estado ang ICC na kabahagi ng yung tinatawag nating Covenant on Civil and Political Rights. It is Netherlands. At dahil siya nakakulong sa isang preso na Dutch, ang Netherlands ang merong responsibilidad kung mapapatunayan natin na talagang kidnapping yung pamamaraan kung paano siya na-kidnap, nakuha. No? Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga-Netherlands, itago natin siya sa pangalang gusto mo ba magpakilala? Ito na po yung bayan ko ito yung i-update na rin. Dulce. Okay. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, 80 kung years pwede old, pa natin si Tatay Digong, 80 i-allege years old din na. yan, na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas nito dahil kung may ganyan talaga, po pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? Tama. So yan ay additional na karagdagan natin. No? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well anyway, siguro po sabihin ko ngayon na talaga humingi na ako ng permiso sa hukuman para makausap si Tatay Digong dahil hindi lang naman po ICC ang remedyo niya. Meron pa siyang remedyo sang ayon sa Covenant on Civil and Political Rights against Netherlands at European Court of Human Rights dahil ang European Treaty on Human Rights po ay karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng isang estado dito sa Europa. At kasama na dyan si Tatay Digong. Pagkamat siya ay Pilipino, yung karapatan na binibigay sa lahat ng mga mamamayan o tao na nasa Europa ay karapatan din ni Tatay Digong. Updates from The Hague. No? Ayun mga kababayan, no? Maganda po ang paliwanag ni Atty. Harry Roque. Ibig sabihin mga bayan, si Tatay Digong makakauwi na. Okay? Pag nakausap natin yung mga lawyers dyan sa Netherlands, so yung batas na po yun, pag 80 years old, hindi na makukulong. Tatay Digong is makakalaya na. Yes. Sana bago mag-eleksyon, makakauwi na si Tatay Digong sa Pilipinas. Tama mga bayan? Pabor ba kayo dyan? Ayan, di ba? So, ito ba, no, ang dami-dami mga nangyayari talaga naman ngayon sa ating bansa. At hindi mo nangyayari. At marami na rin nag-iiyakan. Balita ko nga marami nang kumalas. Di ba? Doon sa alyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balita ko, may nagpapahiwatig na naman. Parang yung 12 niya is bawas na ng 2. Ngayon, parang siyam na lang at parang magiging 8 na lang. So ayan mga kababayan, nakakaramdam na sila na tagilid na rin yung alyansa nila. Yung mga tao po kasi is talagang mahal na mahal ang mga Duterte, mga kababayan. Kagaya na po natin, mahal na mahal natin ang mga Duterte kasi nga sila lang yung nagsisilbi ng tapat sa ating bayan. Sa panahon ni Tatay Digong lang tayo nakaramdam ng safety. Maglakad ka sa gabi,
araw, kahit walang mga snatcher, walang mga magnanakaw, walang mga, alam mo yun, nagtatago lahat yung mga masamang tao sa panahon ni Tatay Digong. Kaya mga kabayan, no, huwag pong kalimutan mag-like po, pakishare lang din, and subscribe sa ating YouTube channel. God bless po!